Magandang araw sa lahat ng mga butihin nating taga-subaybay ng Puso at Diwa Stories. Ako po ang inyong lingkod at sa araw na ito, samahan ninyo ako sa isang bagong kwento. Gaano nga ba natin kakilala ang taong katabi nating matulog gabi-gabi? Paano kung ang perpektong larawan ng isang pamilya ay isa lamang magandang kuwadro na nagtatago ng isang bulok na larawan? Ito ay isang kwento ng pag-ibig na hahantong sa pinakamatinding pagkakanulo at ng lakas ng isang ina na magiging kanyang pinakmatalas na sandata. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Lihim sa Likod ng Mga Ngiti. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan, Ami Diwata, habang ibinababa niya ang telepono. Deal closed. Ang dalawang salitang yon ay musika sa kanyang pandinig, isang patunay ng kanyang galing at dedikasyon mula sa bintana ng kanyang marangyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa lungsod ng Maharlika. Tanaw niya ang abalang syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw, bawat sasakyan ay tila isang munting bituin sa kanyang kalawakan ng tagumpay. Ngunit ang tagumpay na ito ay walang kabuluhan kung wala ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Napatingin siya sa litrato na nasa kanyang mesa, isang larawan ng kanyang mag-ama. Ang kanyang asawang si Dalisay Hiraya na may mga matang nangungusap at ngiting kayang lumusaw sa kahit anong problema. At ang kanilang munting anghel, ang 7 taong gulang na si Luntian. O Luan para sa kanila. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang inspirasyon. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon sa burol ng mga tala, naabutan niya ang isang eksenang tila kinuha sa isang pelikula. Ang kanyang asawang si Dalisay ay may hawak na isang malaking palumpon ng mga rosas, nakangiti habang papalapit sa kanya. Para sa pinakamagaling na financial consultant at sa pinakamamahal kong asawa, malambing na sabi ni Dalisay, kasabay ng isang marahang halik sa kanyang mga labi. Salamat, mahal, sagot ni Amihan, niyakap ang asawa. Sa mga bisig ni Dalisay, pakiramdam niya ay ligtas siya, na lahat ay nasa tamang lugar. Ang gabing iyon ay perpekto. Naghapunan sila ng masaya, nagkulitan, at pinakinggan ang mga kwento ni Luan mula sa eskwelahan. Bago matulog, iginuhit ni Luan ang kanilang pamilya. Ipinakita niya ito kay Amihan. Naroon si Amihan, si Dalisay, at si Luan sa gitna, magkakahawak kamay. Ngunit sa likod ni Dalisay, may isa pang figura. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakatayo sa dilim, at tila nakatingin sa kanila. Sino ito, anak? Tanong ni Amihan. Bahagyang nakakunot ang noo. Siya po yung nakakatakot na babae, mama. Yung laging kausap ni Papa sa phone. Inosenteng sagot ng bata. Napatingin si Amihan kay Dalisay na marahang tumawa lang. Imahinasyon lang ng bata, mahal. Alam mo naman si Luan, malikot ang isip. Kinuha ni Dalisay ang papel at itinago ito, ginulo ang buhok ng anak. Halika na, Luan. Oras na para matulog. Nakahiga na sila sa kama. Si Amihan ay marahang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Kinakantahan ito ng isang uyayi. Nang akala niya ay tulog na si Luan, bigla itong gumalaw at bumulong sa kanyang tainga. Isang bulong na napakalamig na tila nagyelo sa buong sistema ni Amihan. Mama, halos pabulong na, sabi ng bata. Ang hininga nito ay nanginginig. Yung kaibigan po ni Papa, yung babae sa drawing ko. Hinintay ni Amihan ang kasunod. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas. Aagawin daw po nila lahat ng pera natin. Natigilan si Amihan. Ang kamay niya na humahaplos sa likod ni Luan ay nanigas. Naramdaman niya ang pag-akyat ng kilabot mula sa kanyang batok. Tinitigan niya ang kanyang anak, na ngayon ay mahimbing nang natutulog, tila nabunutan ng tinik sa dibdib matapos sabihin ang kanyang sikreto. Imahinasyon lang ng bata.
Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip na tila isang dasal. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Dalisay na mahimbing na natutulog, hindi na niya magawang makatulog. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ng kanyang asawa. Ang mukhang minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Subalit sa likod ng perpektong mukhang iyon, isang tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na gumugulo at sumisira sa kanyang perpektong mundo. Sino ang tinutukoy mo, anak ko? At sino ka nga ba talaga, Dalisay? Lumipas ang mga araw at sinubukan ni Amihan na ibaon sa limot ang bulong ng kanyang anak. Imahinasyon lang ng bata. Bulong niya sa sarili habang nasa opisina. Pilit na itinuon ang pansin sa mga numero sa kanyang computer screen. Masyado lang siyang mapagmahal at ayaw niyang may ibang kaibigan ang papa niya. Ngunit ang duda, kapag naitanim na, ay parang isang halamang dahan-dahang tumutubo sa dilim. Isang gabi, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Naabutan niya si Dalisay sa hardin, nakatalikod, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay malambing, puno ng sikreto. Hindi ito ang boses na ginagamit niya para sa mga kliyente o kaibigan. Ito ay boses na para sa isang taong napakatangi. Oh, konting tiis na lang. Narinig ni Amihan na sabi ni Dalisay. Malapit nang mabayaran ang lahat ng ating lumang utang. Oo, malapit na. Magtiwala ka lang. Nang maramdaman ni Dalisay na may tao sa likod niya, mabilis siyang lumingon. Nagulat ito nang makita si Amihan, ngunit agad ding napalitan ng isang matamis na ngangiti ang kanyang mukha. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Mahal, ang aga mo yata? Sinalubong siya nito ng yakap. Sino ang kausap mo? Diretsong tanong ni Amihan, hindi maikubli ang lamig sa kanyang boses. Yun ba? Si Marco lang, yung dati kong kasosyo. Pinag-uusapan lang namin yung luma naming proyekto. Huwag mo nang isipin yon, sagot ni Dalisay at hinalikan siya sa noo. Ang mahalaga, nandito ka na. Gusto niyang maniwala. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang paniwalaan ang bawat salita ni Dalisay. Ngunit ang mga salitang ating lumang utang ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nag-aagahan, isa na namang paksa ang binuksan ni Dalisay. Mahal, naisip ko lang. Sabi nito habang hinahawakan ng kanyang kamay. Ngayong medyo abala ka at parating pagod. Bakit hindi natin pagsamahin ang ilang investment accounts mo sa iisang pondo? Para ako na ang bahalang mag-manage at mas madali mong masusubaybayan para hindi mo na iniisip ang mga papeles. Tumingin si Amihan sa mga mata ng asawa. Tila puno yon ng pag-aalala at pagmamahal. Tumango na lamang siya. Sige, mahal. Kung sa tingin mo ay mas makakabuti. Ngunit isang hapon, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang pulong, isang matinding sakit ang biglang pumilipit sa kanyang tiyan. Napasigaw siya sa sakit. Acute appendicitis. Kailangan siyang operahan kaagad. Sa ospital, hindi umalis si Dalisay sa kanyang tabi. Hawak nito ang kanyang kamay, pinupunasan ng kanyang noo, at binubulungan siya ng mga salitang nagpapalakas ng kanyang loob. Siya ang larawan ng isang perpektong asawa. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng duda ni Amihan. Napalitan iyon ng pasasalamat. Paano niya nagawang pagdudahan ang lalaking ito? Bago siya ipasok sa operating room, niyakap siya ni Dalisay ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Mahal, hihintayin kita dito. Mahal na mahal kita. Bulong nito. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na puno ng pag-aalala. Isang halik na kalaunan ay matutuklasan niyang puno pala ng lason ng pagkukunwari. Pagkatapos ng operasyon, ang mundo ni Amihan ay isang malabong panaginip. Naririnig niya ang mga boses pero hindi niya maintindihan. Nakakaramdam siya ng haplos pero hindi niya matukoy
kung saan nanggagaling. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, naramdaman niya ang isang pamilyar na bagay sa kanyang kamay. Isang malamig at matigas na bagay. Minulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Si Dalisay ay nasa tabi niya, nakangiti. Ang hawak niya ay ang mamahaling fountain pen na regalo nito sa kanya noon. Mahal, gising ka na ba? Malambing na tanong ni Dalisay. May inilapag itong mga papeles sa kanyang kandungan. Ang paningin niya ay malabo pa. Kailangan mo lang pirmahan to, mahal. Bulong ng asawa niya, ang boses ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang natitirang kamalayan. Para lang sa insurance, standard procedure lang. Sa gitna ng epekto ng anesthesia at sa buong pagtitiwala sa lalaking pinakamamahal niya, walang pag-aalinlangang kinuha ni Amihan ang panulat. Hinanap ng nanginginig niyang kamay ang linya kung saan siya pipirma at walang kaalam-alam na iginuhit ang kanyang sariling hatol. Lumipas ang halos 1 linggo. Ang tahi sa tiyan ni Amihan ay unti-unti nang naghihilom, ngunit ang kirot ay paalala ng kanyang naging kahinaan. Sa mga araw na yon, lalo siyang inalagaan ni Dalisay. Ipinagluluto siya, tinutulungang maglakad, at gabi-gabi ay binabantayan ang kanyang pagtulog. Unti-unti, ang mga tinik ng duda sa puso ni Amihan ay nagsimulang malagas. Marahil, mali nga lang siya ng hinala. Marahil, dala lang yon ng pagod at stress. Isang hapon, habang natutulog si Dalisay at naglalaro naman si Luan sa hardin, naisipan ni Amihan na kumuha ng isang libro sa kanilang home office. Ang bawat hakbang ay isang munting tagumpay laban sa kirot. Humawak siya sa mga pader at muebles para suportahan ang sarili. Pagpasok niya sa opisina ni Dalisay, naamoy niya ang pamilyar na pabango nito. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kasama itong amoy ng kasinungalingan. Pinilit niyang iwaksi ang isiping iyon. Habang inaabot niya ang isang libro sa estante, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasagi niya ang leather briefcase ni Dalisay na nakapatong sa gilid ng mesa. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Kumalat ang ilang mga dokumento. Naku, mahinang sabi niya sa sarili. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga papel. Iniinda ang sakit sa kanyang tahi. Isa-isa niyang inayos ang mga ito nang may isang folder na nakakuha ng kanyang pansin. Nakasulat dito, mahalaga, pansarili. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang kopya ng dokumentong pinirmahan niya sa ospital. Ngayon, sa liwanag ng araw at sa malinaw na pag-iisip, binasa niya ang titulo, Durable Power of Attorney. Hindi ito insurance. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang basahin ang bawat salita, bawat linya. Ang Tagalog na legal ay mahirap intindihin, ngunit ang diwa ng mga pangungusap ay malinaw na parang kristal. Ibinibigay ang buong kapangyarihan, pamahalaan ng lahat ng pag-aari, ari-arian, at lahat ng accounts. Gumawa ng desisyon para sa akin kung ako ay wala sa tamang pag-iisip. Hindi siya makahinga, ngunit ang pinakakumatok sa kanyang kaluluwa ay ang isang partikular na sugnay na tila isinulat gamit ang dugo at kamandag. May karapatan na humiling ng isang psychiatric evaluation upang patunayan na ang nagbigay ng kapangyarihan ay wala na sa kapasidad na mag-isip para sa sarili. Nabitiwan niya ang mga papel. Parang sinaksak ang puso niya ng paulit-ulit. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang bulong ni Luan. Aagawin daw po nila lahat ng pera natin. Ang drawing, ang babaeng nakatayo sa dilim sa likod ng kanyang ama. Ang tawag sa telepono. Malapit nang mabayaran ang lahat ng ating lumang utang. At ang panulat, ang mamahaling panulat na regalo sa kanya. Isang simbolo ng pagmamahal na ginamit bilang sandata sa pinakamatinding pagtataksil. Ang sakit sa kanyang tahi
ay wala nang sinabi kumpara sa sakit na dumudurog ngayon sa kanyang pagkatao. Hindi ito isang simpleng plano para nakawin ang kanyang pera. Ito ay isang plano para burahin siya, para gawin siyang baliw sa mata ng batas at sa mata ng sarili niyang anak. Sa gitna ng paghihinagpis, isang bagong damdamin ang umusbong. Isang damdaming mas mainit kaysa sa luha. Mas matalas kaysa sa sakit, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang mga kamay niyang nanginginig kanina dahil sa gulat ay naging matatag na ngayon dahil sa determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na ininda ang kirot. Mayroon siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig habang tinitipa ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng dati niyang propesora sa law school na ngayon ay isa ng kinatatakutang abogado. Nagring ito ng isang beses, 2, at sa ikatlong ring, isang boses na matatag at puno ng awtoridad ang sumagot. Mula sa kabilang linya, Luwalhati Law Firm. This is Attorney Tala Luwalhati speaking. Ang opisina ni Attorney Tala Luwalhati ay eksakto kung paano ito naaalala ni Amihan mula sa mga kwento, malinis, organisado, at may aura ng kapangyarihan na hindi maipagkakaila. Ang mga pader ay puno ng mga libro ng batas at ang tanging palamuti sa kanyang mesa ay isang maliit na estatwa ng Lady Justice. Si Tala Luwalhati, sa kanyang edad na 50, ay may buhok na may mga guhit na ng pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin tulad ng kang isang agila. Tinitigan niya si Amihan, hindi nagsasalita, habang binabasa ang bawat pahina ng durable power of attorney na dinala nito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng ilang minuto, maranyang isinara ang folder. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito at huminga ng malalim. Amihan, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit may bigat. Masahol pa ito sa inaakala ko. Ang gumawa nito ay hindi lamang sakim, Amihan. Ang gumawa nito ay tuso at walang puso. Ang bawat sugnay ay idinisenyo para unti-unti kang alisan ng lahat, hindi lang ng pera mo, kundi pati ng iyong kredibilidad at karapatan bilang isang ina. Tumango si Amihan. Ang lalamunan niya ay tila may bara. Alam ko po, Ma'am Tala, kaya ako narito. Ang unang hakbang ay simple pero mapanganib. Pagpapatuloy ni Tala, tila isang general na nagpaplano ng isang digmaan. Kailangan nating bawiin ang power of attorney na ito. Maghahanda ako ng isang revocation of power of attorney. Kailangan mo itong pirmahan at ipanotaryo nang walang kaalam-alam si Dalisay. Ngunit hindi iyon sapat. Tumayo si Tala at lumapit sa bintana. Ang simpleng pagbawi ay mag-aalerto sa kanya. Aakto siya kaagad. Kailangan natin ng ebidensya, Amihan. Ebidensya na hindi lamang niya ito ginawa, kundi mayroon siyang masamang intensyon. Kailangan nating patunayan ang fraudulent intent. Paano po natin gagawin iyon? Tanong ni Amihan. Ang boses ay puno ng desperasyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Hindi natin gagawin yon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. May ipapakilala ako sa iyo. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Siya ay matangkad, balingkinita ng katawan at may mukhang seryoso na tila hindi pa tumatawa sa buong buhay niya. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan si Amihan mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang bawat detalye. Amihan Diwata, ipinapakilala ko sa iyo si Bagsik Talon, sabi ni Tala. Siya ang pinakamagaling na private investigator sa buong Maharlika. Kung mayroong sikretong itinatago ang asawa mo, hahanapin niya ito kahit sa pinakailalim pa ng impyerno.
Walang emosyong tumango si Bagsik kay Amihan. "Ma'am," yun lang ang sinabi niya. Isinalaysay ni Amihan ang lahat. Ang bulong ni Luan, ang drawing, ang tawag sa telepono, ang panunulak ni Dalisay na pagsamahin ang mga account at ang pagpapapirma sa ospital. Habang nagsasalita siya, si Bagsik ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata ay hindi kumukurap. "Ang babae," sabi ni Bagsik nang matapos si Amihan. "Kailangan nating malaman kung sino ang babae. Siya ang susi. At kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon na magkamali." Dagdag ni Tala, bumalik na sa kanyang upuan. Dito na nabuo ang isang plano. Isang plano na nangangailangan ng tapang, talino, at pambihirang kakayahan sa pag-arte. Una, babawiin natin ang Po, sabi ni Tala. Pangalawa, palihim mong ililipat ang malaking porsyento ng iyong mga likidong ari-arian sa isang bagong trust account na ako lang at ikaw ang nakakaalam. Pangatlo, at ito ang pinakamahirap, Amihan, kailangan mong umarte. Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ni Amihan. Kailangan mong umuwi sa bahay na yon at magpanggap na walang nangyari. Maging ang mahina, nagpapagaling at nagtitiwalang asawa na inaasahan niyang makita. Kailangan nating painitin ang kanilang kumpiyansa. Kailangan nating isipin nila na ang plano nila ay perpektong gumagana. Ang bigat ng kanyang mga sinabi ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Amihan. Ang umuwi sa iisang bubong kasama ang isang halimaw. Ang matulog sa tabi ng taong gustong sirain ang kanyang buhay. Nakita ni Tala ang takot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay mainit at matatag. "Makinig ka sa akin, Amihan," mariing sabi ni Tala. Ang bawat salita ay may diin. Ang takot ay normal, ngunit hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Mula ngayon, ikaw ay isang actress. Ang pinakamagaling na actress sa buong buhay mo. Para kay Luan, huwag na huwag kang bibigay. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, ang takot sa puso ni Amihan ay napalitan ng apoy. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagong determinasyon. Hindi na siya ang Amihan na biktima. Mula sa sandaling iyon, siya na ang mangangaso. Ang pagpasok sa sarili niyang pamamahay ay hindi kailanman naging ganito kahirap para kay Amihan. Bawat sulok, bawat muebles ay tila isang tahimik na saksi sa kasinungalingan na bumabalot sa kanyang buhay. Ngunit habang hawak niya ang doorknob, huminga siya ng malalim at isinuot ang kanyang maskara. "Mahal, nandito na ako." Malambing niyang tawag, may kasamang tamis sa boses na siya mismo ay nasusuka. Sinalubong siya ni Dalisay mula sa kusina. May hawak na sandok at may suot na apron. Ang perpektong imahe ng isang mapag-alagang asawa. Ngumiti ito nang makita siya. "Kumusta ang check-up mo sa doktor? Ayos lang ba ang lahat?" "Oo, ayos lang. Medyo makirot pa rin. Pero sabi ng doktor normal lang daw." Sagot ni Amihan. Pinilit ang isang bahagyang mahinang ngiti. Lumapit siya at hinalikan ito sa pisngi. Ang pagdampi ng kanyang mga labi sa balat nito ay parang paghalik sa isang ahas. Ngunit tiniis niya at siya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang entablado para sa pinakamahusay na pagganap ni Amihan. Sa umaga, siya ang asawang nagpapagaling na umaasa sa bawat tulong ni Dalisay. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay natutulog na, doon siya nagiging isang estratehista. Gamit ang isang secure laptop na ibinigay ni Bagsik, isa-isa niyang nililipat ang kanyang mga ari-arian. Bawat click ng mouse ay isang hakbang palayo sa mga kamay ni Dalisay, isang pader na itinatayo niya para protektahan ang kinabukasan ni Luan. Isang gabi habang naghahapunan,
Sinimulan na niya ang paglatag ng pain. Mahal, sabi niya, habang hinahalo ang kanyang sopas. Tumawag kanina ang isang dati kong kliyente. Mayroon siyang isang magandang investment opportunity sa Cebu. Isang bagong resort. Mukhang napakalaki ng potensyal. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Dalisay. Ito na ang hinihintay nito. Ang pagkakataong kumita pa ng mas malaking pera gamit ang pangalan ni Amihan. Talaga mahal? Magandang balita yan. O nga pero kailangan kong puntahan para makita mismo, sabi ni Amihan, tila nag-aalinlangan. Kailangan kong lumipad papuntang Cebu ng mga 3 araw. Pero kaya ko na kaya. Baka hindi pa maganda sa tahi ko. Huwag mong alalahanin yan. Mabilis na sagot ni Dalisay, ang kasakiman ay hindi na maikubli sa kanyang boses. Ako na ang bahala kay Luan. Ang mahalaga ay ang oportunidad na ito. Sayang naman kung papalagpasin mo. Suportado kita dyan, mahal. Ngumiti si Amihan, isang ngingiting puno ng tagumpay na hindi nakikita ng kanyang asawa. Salamat, mahal. Ikaw talaga ang lakas ko. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Inihanda niya ang kanyang maleta. Nilagyan ng mga damit na pangnegosyo. Ang pinakamahirap na parte ay ang pagpapaalam kay Luan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Anak, aalis muna si Mama ng ilang araw ha? May trabaho lang sa Cebu. Babalik po kayo agad, Mama? Tanong ni Luan. Ang mga mata ay may bakas ng lungkot. Hinawakan ni Amihan ang mga pisngi nito. Tinitigan niya ito sa mata at sinabi ang mga salitang para lamang sa kanilang dalawa. Oo anak. At pagbalik ni Mama, mas magiging ligtas na tayo. Magiging matapang si Mama para sa'yo. Niyakap niya ito ng mahigpit, na tila doon kumukuha ng lakas para sa huling yugto ng kanyang plano. Sa pintuan, hinalikan siya ni Dalisay. Mag-iingat ka doon, mahal. Tawagan mo ako palagi. Oo naman, sagot niya. Hinigit niya ang kanyang maleta at lumabas ng pinto. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga mata ni Dalisay na nakakatingin sa kanyang likuran. Mga matang puno ng pagkapanalo. Ngunit sa sandaling sumara ang malaking gate ng kanilang mansyon, ang mahinang ekspresyon sa mukha ni Amihan ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang tingin na kasing lamig ng yelo at kasing talas ng patalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text sa iisang tao. Isang maikling mensahe para kay Bagsik Talon. Nasa labas na ako. Simulan na. Sinundan ng tingin ni Dalisay ang sasakyang naghatid kay Amihan sa airport hanggang sa mawala ito sa kanto. Nang sigurado na siyang wala na ito, isang nangiting mapanloko ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isinara niya ang pinto at ang maskara ng isang maasikasong asawa ay tuluyan ng nalaglag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig sa pananabik at tinawagan ang numerong matagal na niyang gustong tawagan ng malaya. Hello? Sagot ng isang boses na tila pulot sa tamis. Wala na siya silakbo. Sabi ni Dalisay, hindi maitago ang kagalakan. Malinis ang daan. Halika na dito. Hindi nagtagal, isang kulay pulang sports car ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babae na tila isang diwata ng kadiliman. Sisilakbo ng pot. Mahaba ang kanyang itim na buhok at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Pagpasok niya sa bahay, inilibot niya ang kanyang paningin na parang isang reynang sinusuri ang kanyang bagong kaharian. Sa wakas, bulong niya. Ang lahat ng ito ay dapat sa akin noon pa man. Lumapit si Dalisay at niyakap siya ng mahigpit. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Babawiin natin ang lahat. Ang mga sumunod na oras ay isang pagdiriwang ng kanilang kasakiman. Binuksan nila ang pinakamamahaling syampanya ni Amihan na itinago nito para sa kanilang anibersaryo.
Sumayaw sila sa sala, sa saliw ng isang musikang tila nangungutya. Umupo sila sa mga upuang pinaghirapan ni Amihan at pinagplanuhan ng isang kinabukasang itatayo nila mula sa mga guho ng buhay nito. Naalala mo pa ba noong una nating sinubukan magtayo ng negosyo? Sabi ni Silakbo habang nilalaro ang kanyang kopita. Kung hindi lang tayo niloko ng partner natin noon, tayo sana ang nasa posisyon ni Amihan ngayon. Huwag mo nang isipin yon, sagot ni Dalisay. Ang boses ay may bahid ng pait. Ito na ang ating paghihiganti. At ang bayad ay mas matamis pa. Sa ilalim ng power of attorney na pinirmahan niya, akin ang lahat. At sa tulong ng mga doktor na kilala ko, hindi magtatagal ay maipapatunay nating wala na siya sa tamang pag-iisip. Mapupunta rin sa akin si Luan. At kapag nangyari yon, dagdag ni Silakbo, lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Lahat ng yaman niya ay magiging yaman natin. Sa sobrang kagalakan, nagpasya si Dalisay na oras na para tingnan ang kanilang gantimpala. Binuksan niya ang kanyang laptop at buong pagmamalaking nag-log in sa mga bank account ni Amihan. Inaasahan niyang makita ang mga numero na may maraming zero, ang katuparan ng lahat ng kanilang mga pangarap. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang nakita niya ay hindi ang inaasahan. Anong nangyari? Mahinang sabi ni Dalisay. Ang mga account na dati ay naglalaman ng milyon-milyon ay halos wala ng laman. Ang natira ay sapat lamang para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Silakbo. Lumapit para tingnan. Ang mukha ni Dalisay ay namutla. Ang pera. Nawawala ang pera. Sinubukan niyang buksan ang iba pang investment accounts. Ngunit lahat ay blanko. Isang malaking zero. Parang isang bangungot. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang pinagplanuhan ay naglaho na parang bula. Sa gitna ng kanilang pagpapanik, biglang tumunog ang telepono ni Dalisay. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Mr. Dalisay Hiraya? Tanong ng isang formal na boses mula sa kabilang linya. Ito ang boses ng bank manager na humahawak sa mga account ni Amihan. Oo, ako nga, sagot ni Dalisay. Tumatawag lang po kami para kumpirmahin. Ayon po sa aming record, ang durable power of attorney na nakapangalan sa inyo ay binawi mismo ni Miss Amihan Diwata 3 araw na ang nakalipas. Ang telepono ay nalaglag mula sa kamay ni Dalisay. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumukpok sa kanyang ulo, binawi. 3 araw na ang nakalipas. Alam na niya. Napatingin siya kay Silakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Ang matamis na lasa ng tagumpay kanina ay napalitan ng mapait na lasa ng pagkatalo. Ang bituin na akala nila ay nahulog na sa kanilang mga kamay ay isa palang patibong. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay napakabigat, na tila kayang hiwain ng isang kutsilyo. Si Dalisay at Silakbo ay nakatayo sa gitna ng sala na parang mga estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng pagdiriwang, ngayon ay nababalot ng purong takot at pagkalito. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Amihan. Wala na ang maleta. Wala na ang itsura ng isang babaeng galing sa isang malayong biyahe. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, ngunit ang tindig niya ay parang isang reynang handa nang magbigay ng kanyang hatol. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mukhang na-miss niyo ako, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click nito ay tila isang selyo sa kanilang kapalaran. Aamihan? Nauutal na, sabi ni Dalisay, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Cebu ka?
Dahan-dahang naglakad si amihan papalapit. Bawat hakbang niya ay may bigat. Hindi niya pinansin si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Silakbo, na ngayon ay parang isang basang sisiw na hindi malaman kung saan magtatago. May bisita ka pala. Mahal, sabi ni amihan. Ang salitang mahal ay puno ng pang-uuyam. Lumapit siya kay Silakbo. Tinititigan ito mula ulo hanggang paa. Ikaw pala. Ikaw ang nakakatakot na babae sa drawing ng anak ko. Hindi nakasagot si Silakbo. Nanginginig lamang ang kanyang mga labi. Paano mo nalaman? Sa wakas ay tanong ni Dalisay. Ang boses ay basag. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni amihan. Dapat ay hindi mo minamaliit ang pagmamahal ng isang ina, Dalisay. At lalong hindi mo dapat minamaliit ang talino ng isang babaeng niloko mo. Amihan, mag-usap tayo. Pakinggan mo ako. Desperadong pakiusap ni Dalisay, hahawakan sana siya sa braso, ngunit mabilis na umiwas si amihan. Huwag na huwag mo akong hahawakan, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may talim na tila kayang pumutol ng bakal. Tapos na tayong mag-usap. Bumaling siya ulit kay Silakbo. At ikaw, sabi niya, umalis ka sa pamamahay ko, ngayon din. Sa isang iglap, tila nagising si Dalisay mula sa kanyang pagkatulala. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng desperasyon. Kung hindi niya makukuha ang pera, kailangan niyang sirain si amihan. Ito na ang kanyang huling baraha. Hindi! Sigaw niya na ikinagulat ng dalawang babae. Hindi ka pwedeng mag-utos dito, amihan. Nababaliw ka na. Tingnan mo ang sarili mo. Bigla-bigla kang umaalis, tapos bigla kang babalik na ganito. Kailangan mo ng tulong. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang telepono. Alam ni amihan kung ano ang gagawin nito. Ito na ang huling, desperadong hakbang na binalaan ni Tala sa kanya. Nababaliw ka na, amihan, at sisiguraduhin ko na makikita ng korte kung gaano ka ka-unstable para alagaan ang sarili mo. Lalo na ang anak natin. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, may kumatok sa pinto. Hindi isang simpleng katok, kundi isang malakas at may awtoridad na pagkatok. Nagkatinginan silang tatlo. Dahan-dahang binuksan ni amihan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang dalawang unipormadong lalaki, mga court sheriff. May hawak silang isang sobre. Miss Amihan Diwata Hiraya? Tanong ng isa. Tumango si amihan. Mayroon po kaming subpoena para sa inyo. Kinuha ni amihan ang sobre. Sa likod niya, isang nangiting tagumpay ang nagsimulang mabuo sa mukha ni Dalisay. Iniisip na ito na ang resulta ng kanyang mga naunang ginawa. Ngunit nang buksan ni amihan ang sulat at basahin ito, napatingin siya kay Dalisay, hindi nang may takot, kundi nang may pagkaawa. Inabot niya ito sa kanyang asawa. Nanginginig na kinuha ni Dalisay ang papel. Binasa niya ito. At muli, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Hindi ito isang subpoena para sa kanya. Ito ay isang kopya ng petisyon na isinampa ni amihan kaninang umaga. Isang petisyon para sa annulment of marriage at isang temporary protection order na nagbabawal kay Dalisay na lumapit sa kanya at sa kanilang anak. At kasabay noon, isa pang sheriff ang nag-abot ng isa pang sulat kay Dalisay. Isang criminal complaint for attempted fraud and falsification of documents. Napatingin si Dalisay kay amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan. Tapos na ang laro. At siya ang talo. Ang silid ng hukuman ay malamig at tahimik. Bawat ubo, bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw. Sa isang panig ay nakaupo si amihan, matatag at kalmado, sa tabi ng kanyang abogadong si Tala Luwalhati. Sa kabilang panig, si Dalisay ay hindi mapakali. Ang kanyang mukha ay pinipilit magpakita ng kumpiyansa. Katabi ang kanyang abogado,
at sisilakbo ng puot na nakaupo sa likuran bilang saksi. Sinimulan ng abogado ni Dalisay ang kanyang argumento. Pilit niyang ipininta si Amihan bilang isang babaeng emotionally unstable at paranoid. Ginamit niya ang biglaang paglipat ni Amihan ng pera at ang pag-alis nito nang walang paalam bilang patunay ng hindi nito matatag na pag-iisip. Your Honor, sabi ng abogado, ang aking kliyente, si Mr. Dalisay Hiraya, ay nag-aalala lamang sa kalagayan ng kanyang asawa. Ang hiling niyang psychiatric evaluation ay hindi isang atake, kundi isang kilos ng pagmamahal. Si Tala ay nanatiling tahimik, hinahayaan ng kalaban na ilabas ang lahat ng barahan nito. Nang siya na ang tumayo, ang buong aura ng silid ay tila nagbago. Your Honor, nagsimula si Tala sa isang boses na malinaw at may awtoridad. Ang pag-ibig ay maraming anyo, ngunit ang pag-ibig na sinasabi ng kampo ng aking kliyente ay tila may kasamang panloloko at kasakiman. Tinawag ni Tala ang unang saksi, ang bank manager. Kinumpirma nito na ang durable power of attorney ay pinirmahan ni Amihan isang araw pagkatapos ng kanyang operasyon habang ito ay nasa ilalim pa ng gamot. Kinumpirma rin nito ang biglaang pagtatangka ni Dalisay na i-access ang lahat ng account pagkaalis ni Amihan. Sumunod, tinawag niya si Bagsik Talon. POV, Amihan. Pumasok si Bagsik sa witness stand. Ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Iprinisenta niya ang mga larawan at logbook na nagpapatunay sa pagdating ni Silakbo ng Poot sa bahay nila Amihan, ilang minuto lamang matapos itong umalis papuntang Cebu. At ngayon, Your Honor, sabi ni Tala, ang huli at pinakamatibay na ebidensya, isang audio recording na nakuha mula sa isang legal na autorisadong listening device na inilagay sa loob ng pamamahay ni Mrs. Diwata para sa kanyang proteksyon. Isang malaking speaker ang inilagay sa gitna. Tumingin si Amihan kay Dalisay. Ang kumpiyansa sa mukha nito ay ganap ng naglaho. Napalitan ito ng purong takot. Pinindot ng court clerk ang play. Ang boses ni Dalisay at Silakbo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw. Walang duda. Sa wakas gaya Silakbo, atin na ang lahat ng pinaghirapan ng magaling niyang asawa. Hindi magtatagal ay maipapatunay nating wala na siya sa tamang pag-iisip, mapupunta rin sa akin si Luan. At kapag nangyari yon, lahat ng yaman niya ay magiging yaman natin. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga tao sa korte. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon kay Dalisay at Silakbo sa kanilang sariling hukay. Ang kanilang masasamang balak na ibinulong lamang nila sa isa't isa ay ngayon ay isinisigaw na sa buong mundo. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Silakbo ay napayuko, tinatakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan. Si Dalisay naman ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mundo ay gumuho na sa harap ng lahat. Tumayo si Amihan at sa pahintulot ng hukom, lumapit siya sa witness stand. Tinitigan niya ng diretso ang hukom at pagkatapos ay si Dalisay. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ang lalaking yan ay hindi lang tinangkang nakawin ang aking pera. Tinangkan niyang nakawin ang aking pagkatao, ang aking dangal, at higit sa lahat, tinangkan niyang nakawin sa akin ang aking anak. Hindi ako baliw, Your Honor. Ako ay isang ina na pinoprotektahan ang kanyang pinakamamahal na yaman. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Kinuha niya ang kanyang gavel. Sa harap ng mga ebidensyang iprinisenta, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa buong silid. Pumukpok.
Ang petisyon para sa psychiatric evaluation ay ibinabasura. Pumukpok. Ang temporary protection order para kay Miss Amihan Diwata at sa kanyang anak ay ipinagkakaloob. Itinaas niya ang gavel sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dalisay at Silakbo. Pumukpok. At inuutusan ko ang piskalya na mag-imbestiga para sa mga kasong kriminal ng attempted fraud at conspiracy laban kina Mr. Dalisay Hiraya at Mr. Silakbo ng Poot. Ang tunog ng gavel ay ang huling tunog na narinig ni Dalisay bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Si Amihan naman ay napapikit at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakahinga siya ng maluwag. Tapos na ang laban at nanalo siya. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng pamilyang Hiraya ay dahan-dahang nawala sa mga balita. Napalitan ng mga bagong issue. Para kay Amihan, ang mga buwang iyon ay panahon ng paghilom at pagbangon. Naaprubahan ang kanyang petisyon para sa annulment. Ang kasal na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay legal ng winakasan. Si Dalisay at Silakbo naman ay kapwa na hatulan ng pagkakakulong dahil sa kanilang mga krimen. Isang hapon, dinalaw ni Amihan si Dalisay sa bilangguan sa huling pagkakataon, hindi dahil sa pagmamahal o awa, kundi para sa kanyang sariling katahimikan. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Ngayon, ang dating kumpiyansa at karisma ay wala na. Ang natira ay isang lalaking pinagsakluban ng langit at lupa, payat, at may mga matang walang buhay. Patawarin mo ako, Amihan, sabi ni Dalisay sa telepono. Ang boses ay garalgal. Patawarin mo ako sa lahat. Tinitigan siya ni Amihan. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang sakit ay nag-iwan ng peklat, ngunit hindi na sariwa. Pinatawad na kita, Dalisay. Mahinahon niyang sagot. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pagkatapos noon, tumayo na siya. Hindi na siya lumingon pa. Habang naglalakad siya palayo sa bilangguan, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib na tila isang malaking kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Pag-uwi niya sa kanilang bahay sa burol ng mga tala, na ngayon ay bahay na nilang mag-ina, unti-unti niyang inalis ang lahat ng bakas ni Dalisay, ang mga damit nito, ang mga gamit, ang mga litrato. Habang naglilinis, nakita niya sa ilalim ng kama ang isang kahon ng mga lumang drawing ni Luan. Nandoon pa rin ang drawing ng nakakatakot na babae. Ngunit sa ibabaw nito, may isang bagong drawing, isang larawan niya at ni Luan, magkahawak kamay, na may malaking araw na sumisikat sa kanilang likuran. At sa ibabaw ng araw, isinulat ni Luan sa kanyang sulat bata, ang aking mama, ang aking superhero. Napaluha si Amihan, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng saya at pasasalamat. Kinagabihan, habang papalubog na ang araw sa lungsod ng Maharlika, tumayo sila ni Luan sa kanilang balkonahe. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay may kulay kahel at rosas. Mama, tingnan mo po ang mga bituin, sabi ni Luan, nakaturo sa mga unang bituin na lumitaw sa langit. Ang gaganda nila, di ba? Sagot ni Amihan, niyakap ang kanyang anak mula sa likuran. Opo, pero kayo po ang pinakamaliwanag kong bituin, Mama, sabi ng bata. Lumingon ito at hinalikan siya sa pisngi. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, habang yakap-yakap ang kanyang anak at pinagmamasdan ng bagong bukang liwayway na paparating, naramdaman ni Amihan ang kapayapaan. Ang mga pagsubok ay nagpatatag sa kanya. Ang pagkakanulo ay nagturo sa kanya na maniwala sa sarili niyang lakas. Hindi na siya si Amihan Diwata Hiraya, ang asawang naloko.
Siya na ngayon, si Amihan Diwata, isang ina, isang mandirigma, isang babaeng buo, malaya, at handa nang harapin ang anumang bukas na darating kasama ang kanyang pinakamamahal na si Luan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa kadiliman ng pagtataksil, bagkus ay nagsimula sa liwanag ng isang bagong pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan Diwata, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamatinding sakit ay maaaring magmula sa taong pinakamamahal natin, ngunit ang lakas para bumangon at lumaban ay matatagpuan din sa loob ng ating mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Dalisay at sa katatagan na ipinakita ni Amihan? I-comment nyo lang po sa ibaba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share para marinig din ng inyong mga kaibigan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Puso at Diwa Stories para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.